Magandang morning para sa inyong lahat, guys. Lahat sa buong mundo, magandang morning sa inyong lahat. Dito naman tayo sa ating vlog. Welcome to vlog. Ayan, so ito meron tayo ngayong i-modify na naman natin o i-rewire. Kasi nga, hindi magkakasama lahat sa isang circuit yung kanilang convenience outlet. Ayan. So, rewiring to, guys. Ayan. Tanggal yung mga wire pinalitan ko hanggang doon sa taas. Ayan. Tapos meron tayo ditong ang single pole nila na panel board. Ayan. So ginawa kong 4 branches ulit. Para yung ginawa kong nakaraan. Ayan. So rewiring to. Ayan. Ayan, nakikita nyo. Wala na akong taga-video eh. So yan, rewiring. Ano naman gagawin natin? So magdadagdag din tayo ng isang ilaw dito para dito sa labas. Magdadagdag din tayo ng isang switch yan mamaya para magtatlo. Dalawa sa loob pero lalagyan ko yung gitna ng isang switch. So yung mula kahapon, dalawang araw ko na to eh, wala lang talagang taga-video. Yung mula rito kahapon dito nga sa CR. Ito, rewiring din to. Ayan, binaklas ko doon. Ayan, naisoli ko naman siya ng ayos. Hindi kasi hindi kasi nakaseparate yung convenience outlet sa ilaw. So talagang taas hanggang dito sa CR nila madilim. Ayan, madilim, medyo madilim kasi. Ayan. Ayan, rewiring talaga. So, tapos doon yung meron silang isang doon sa heater, tinanggal ko na kasi nasusunog na. Yun yung cause ng nang hindi hiwalay yung serkito sa dalawang serkito, yung sa convenience outlet at saka sa ilaw. So ganyan ang mangyayari, sunog. So ang nangyari nung nakita nila, ganito itsura nung pagkasunog. Ayan po ang cause, nakita niyo po yan. Sunog. So sunog yan, di ba? Tingnan nyo. Pag hindi hiwalay talaga, parang decolor at saka puti. Pag hindi pinaghiwalay talagang magmamansya. So parang ganyan dito. So to galing to dong kahapon. Yan. Galing dyan. So tinanggal ko na kasi buti ka mo, naagapan pa, hindi siya umabot sa kesame yung sunog. At saka, ang install pa kasi dito, yung dating wiring nito, yung isang single pole na 60 ampere yung yung breaker niya, 60, solo lang. Kasi gumaganito solo, pang lang yan, mga NEMA kasi yan eh. Dapat mga pang outdoor lang yan. So ngayon, 4 branches na siya. So, dalawa pa kulang, bibili pa sila dalawa. Ganun. So, ganun lang itsura niya, sa 4 branches. Ayan, yung 4 branches. Nailagay ko na nga yung nailagay ko na yung supply. So, yung ganyan na siya ngayon. Tapos, may dalawa pa para sa convenience outlet yung isa. Para sa ilaw yon. Tapos, magdadagdag pa ako ng isa para abang ng aircon kung mag-aircon sila. So ayun, nagbaklas pa ako doon, baklas pa. So, hindi ko talaga siya ma-video habang ginagawa ko kasi wala ring stand. So hanggang doon, ayan. Marami pang gagawin. Pero kalat ko dito. Ayan. So ganyan ang mangyayari kung hindi talaga siya. Ang dito is hindi safety yung bahay niyo pag ganyan. Ayan. Kita niyo sunog talaga siya. Kita nyo sunog. So ganyan ang mangyayari pag halimbawang nagpabaya kayo. Ayan, ganyan. Hindi hiwalay. Susunog na. Buti ka mo kinaya ng wire. Pero tutusin, hindi na rin kaya ng wire kasi nasunog na yung yung balat yung insulation. So ganyan guys ang mangyayari pag pinabayaan nyo na kasi hindi magtitrip 60 ampere kasi solo.
Masusunog na siya pero hindi pa namamatay dito sa breaker. Kasi siyempre nga naman, ang laki ng amperahe ng breaker, hindi talaga niya ititrip. Hindi gaya nung sakto lang sa ilaw, sakto lang sa convenience outlet, yung amperahe. Ay pag once na nag-short circuit, nagdikit talaga sila, nasagi mo yan sa ground, matik yan, yung breaker natin is magtitrip, papagitna po ito, magtitrip po siya, mamamatay po siya. Ganun lang po yan. So, putulin ko mo ito guys, makikita nyo na lang kung sa katapusan nung yung aking nagawa. Makikita nyo siguro kung anong kulang. Gaya yan, wala pa tong receptacle yan, nalagyan mo pa yan. Tapos, doon, nag-layout pa ako ng isa doon para sa labas. Dito. So, bagong kasi to, bagong bili pero lumang bahay. Kaya sabi ko sa may-ari, para safety yung bahay nyo, huwag nyo nang hintayin masunog. Kasi yung iba kasi pag sinasabi nila, ay hindi naman nasunog kasi tagal nang ginamit yan. Huwag po ganun kasi once po na na dumating yung sunog, ay hindi nyo na mauulit sabihin yung ganun. Kaya kung maaari, kung may pera naman kayo sa mga may pera naman kayo para gawin yung safety ng electrical, mas maganda. Ganun talaga yung dapat. Huwag nyo na hintayin na, ay hindi naman nasunog dati. Hindi pwede rin siguro yan. Huwag nyo na hintayin yun. Gaya ng isang bahay dyan dito sa katabi nito. Electrical fault din yung pinagmula ng sunog. Ganito rin po kalaki yung bahay. Eh ngayon, hindi nag-trip yung breaker. So, siguro extension yun. Eh, siyempre, maliit lang yung wire ng extension. Nasunog, napabayaan na, hindi nag-trip yung breaker. O, di ibig sabihin, kaya yung kable ngayon, sunog. Kasi maliit lang yung kable. So, yun, electrical pa rin ang sanhi ng pagkasunog ng bahay. So, kung maaari, kung talagang kaya nyo talagang bumili naman para sa bahay nyo, papalitan nyo yung mga wiring nyo kasi tsaka para safety rin sa mga bata. Ganyan. So, dito ko muna tatapusin ko muna itong video dahil ko na nakuwento. Pero, safety, tips para sa inyo guys. So ayan guys, natin na yung matapos. Ito, dadagdagan lang to ng isang switch. Nabasag kasi yung angko box sa sobrang katagalan na. So papalitan ko yung pinaka-box niya. Ito, yung box ng ganito. Ito, so papalitan ko. Tapos ayan yung ilaw sa labas. Talagay ko na ng flexible. So ito dito, dadagdag ng isang switch dito sa gitna. Pwede pa naman yan sa gitna. So, bali 3 switch sila. Yan. So, isa pang switch ang ilalagay ko para doon sa labas. Yan, 2 switch naman na yan para doon sa 2 ilaw na yun. Yan, nailagay ko na, nakita yun. May ilaw na kahapon, walang ilaw dyan. So, ayan, diba? Kita nyo may ayos na. Yan, dati yung ilaw yan, hindi ko na tinanggal. So, yung ating breaker, ayan, okay na rin. Kita nyo. Naka-separate na yung lighting at saka convenience outlet, yung saksakan at saka ilaw. So mamaya dito na lang ayun, papaitan ko yung yung cover. Yan na lang yung kulang. Yan guys, tingnan nyo. Yan, 3 na sila. So 3 switch, lalagyan lang natin yan, jumper yan. Dito, punta rito. Yan, tsaka dito. Diyan natin lalagay yung jumper. Tapos 3 switch na sila. Tinanggal ko na rin yung bakal kasi makaluma na yan. Yung bakal na yan. Yung plastic na nilagay ko. So dito yan lalagay. Yan. So 3 switch yan, 4 na kable. Paliwanag ko bakit 4 sila, apat lang ang kable. Ibig sabihin, itong isang ito yung line, ito yung may power. Ayan. So tapos itong 3 ito yung return kung tawagin. Return 1, 2 at saka 3.
1, 2, 3. So yan, return ng mga ilaw yan, ibig sabihin. Yan, yan yung mga return ng ilaw. Tapos ngayon ito, para magkaroon ng power yung dalawa, ayan, jumper mo dito. Jumper mo dito ng, yan, ganyan din tatlo. Para magkaroon ng power yung dalawang, ano, yan. So ayan guys, nailagay na natin siya. Mamaya tatakpan ko na. Nakikita niyo. So yan yung ano yung connection niya. So nakikita niyo. May jumper siya. Etong tatlo ito, 1, 2 at saka 3. Ayan. Yan yung ano mga return na papunta sa ilaw. So etong isang ito dito. Ito yan. Yan yung supply. Yan yung line 2. Ay yung ano, in line 1, ito yung line 1. Kahit naman line 2, line 1 yung pag lalo dito sa amin is provider is Meralco, line 1, line 2, 110, 110. So yan. Tapos ngayon, jumper mo siya. Ayan yung jumper. Ayan. Kita yung jumper doon. Ayan. Yung jumper mo para magka-power tong tatlo. Itong ano. Kumbaga parang inano mo lang, kinat mo lang para yun, para mamatay, di ba? Para mamatay dito. Yan, tatlo na sila, di ba? So kakaberan natin. Yan. Ganun lang, tatlong ilaw ito, so tatlong return. Yung ibig sabihin yung return ang galing sa ilaw. Yan, bababa dito sa switch. Hindi yung pupunta sa breaker, sa switch siya bababa. So para magkaroon siya ng supply, yung isa naman galing sa breaker. Ito galing to sa breaker. Ito. Yan. Galing sa breaker. Tapos ngayon, jumperan mo yan. 3 jumper yan. Ay dalawang jumper para yung tatlo ay dalawa igagana. Yan, ganyan. So yan guys ha. Sinuplayan natin. Yan. Ayan, may supply na ngayon yan. So tingnan natin kung iilaw sila. Ayan, on natin itong isa. Ayan, umilaw. Pinapatayin ko ha. Tapos itong isa naman. Ito. Tingnan nyo. Ayan. Umilaw, patayin ko. Umilaw. Ayan. So ito namang isa. Itong pangatlo. Dito naman sa labas yan. Tingnan natin kung iilaw. Ayan. Patay. Hindi. So, successful yung ating connect. So guys, dito tayo magtatapos sa yung ating ginawa. Yung mula rito sa banyo. Ayan, nirewire natin. Tinanggal natin yung outlet ng heater doon kasi nasusulog na siya. So wala lang saksakan dyan. Ilaw na lang. So sinaiperate natin yung ilaw, circuito ng ilaw sa mga outlet. Ayan, yung mga ni-rewire na. Kaya ni-rewire natin dami. So, ganun. So, wala dyan. Yan, binuksan lahat yung mga molding na yan. Ganun. Ang hirap magbukas. Kasi malutong na rin yung mga molding nila. Ayan, ganun. Ayan. So, ganito. Ganun. So, dalawang araw din na pagtatanggal at pagse-separate nung dalawang circuit. So hanggang doon, ayan. Hanggang dyan sa breaker. Tapos pinalitan din natin yung breaker nila, ginawa natin para branches. Dati single pole lang na 60 ampere wala naman kailangan i-separate yung yung saksakan at saka ilaw. So yan. Hanggang dyan. So nahirapan ako dyan dahil daming cabling pumunta dyan. So hanggang doon sa ginawa natin kanina, yun, papalabas, yan, nagdagdag tayo dyan. So ito na yung tatlong switch kanina, dahil mo yan sa ginawa nating ilaw sa labas. So ganun lang ang pagpapalit, kaya lang mabusisi pag pag binago mo kasi yung dating yung instalasyon niya, mas mabusisi kaysa yung gagawa ka ng bago. So hanggang dito na lang yung vlog ko guys. Maraming salamat at huwag na lang kakalimutan subscribe, like and share. Ayan, sa mga pamilya nyo at mga kaibigan nyo para laging update.
update kayo lagi sa aking mga video. Maraming salamat.